Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkakaroon tayo ng bagong simula ngayong araw na ito. Salamat dahil hindi natin deserve ang lahat ng mga biyayang ito. Pero dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at awa, narito pa rin tayo ngayong umaga. May hininga, may buhay at may pagkakataon na makakasama natin siya sa buong araw na ito. Ang bawat pagkakaising ng aming mga mata, ang bawat paghinga namin, ang bawat tibok ng aming puso ay patunay ng kanyang walang sawang pagmamahal sa amin. Alam ninyo mga kapatid, kapag gumigising tayo tuwing umaga, hindi lamang ito simpleng pagkakaising ng mata. Ito ay isang malaking biyaya na dapat nating pahalagahan. Maraming tao ang natulog kagabi na hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na makagising pa ngayong umaga. Marami rin ang nasa ospital ngayong sandaling ito, nakikipagbuno para sa kanilang buhay. Pero tayo, narito tayo, kumpleto ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang aming mga mata, ang aming pandinig, at higit sa lahat, buhay pa ang aming mga puso na pwedeng magpuri sa Diyos. Kaya ngayong umaga na ito, hindi tayo magpapadala sa mga negatibong emosyon. Hindi tayo magpapadala sa takot, sa pag-aalala, sa stress ng mga problemang kailangan nating harapin. Sa halip, tayo ay magtitiwala sa Diyos na Siya ang magbibigay ng lahat ng kailangan natin ngayong araw na ito. Siya ang magbibigay ng lakas sa aming katawan, ng kapayapaan sa aming isip, ng kaligayahan sa aming puso. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa pagbibigay ng lakas ng Diyos at kung paano niya binabago ang aming mga kwento. Hindi important kung gaano kakaraming problema ang inyong dinadala ngayong umaga. Hindi important kung gaano kahirap ang inyong sitwasyon sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa finances. Ang importante ay nandito si Jesus Christ na handang magbigay ng lakas at magbago ng inyong mga kwento. Sa 2 Corinto 12:9-10, sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya mas matutuwa akong magkakaroon ng kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nalulugod ako sa mga kahinaan, mga paglibak, mga kagipitan, mga pag-uusig at mga kahirapan para kay Kristo. Sapagkat kapag mahina ako, noon ako ay malakas." Napakagandang bersikulo na ito mga kapatid dahil pinapakita nito na hindi hadlang ang aming kahinaan para magkaroon ng lakas mula sa Diyos. Sa katunayan, sa aming kahinaan pa nga mas nagiging makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa aming buhay. Kapag nahihirapan tayo, kapag tila wala na tayong magagawa, doon mas nagiging evident ang intervention ng Diyos sa aming mga sitwasyon. Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga na ito, gusto ko na makita ninyo sa comment section kung sino ang mga taong may mga specific na prayer requests. Gusto ko na makita ko doon kung ano ang mga bagay na pinagdadaanan ninyo ngayong panahon na ito. Maaaring financial problems, family issues, health concerns, relationship problems o kahit anong challenges na kailangan ninyo ng prayers. Dahil ngayong umaga na ito, sabay-sabay nating dadalhan sa Diyos ang lahat ng aming mga concerns. Hindi kayo mag-iisa sa inyong laban. Ang buong pamilyang ito, ang buong community na ito ay magiging prayer warriors para sa inyong mga concerns. Kaya naman sa pagpatuloy natin ngayong umaga na ito, dalangin natin na buksan ng Diyos ang aming mga puso at isipan upang maranasan natin ang Kanyang presensya. Dalangin natin na maging sensitive tayo sa Kanyang boses habang magpapatuloy tayo sa aming panalangin ngayong umaga. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa kalangitan, lumapit po kami sa inyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig na hindi nawawala kahit kailan. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang, ng lahat ng aming mga kasalanan, ng lahat ng mga panahong tumalikod kami sa inyo, nandito pa rin kayo sa aming tabi, handang magpatawad
at magbigay ng bagong pagkakataon. Salamat po Panginoon dahil nagising po kami ngayong umaga na ito. Salamat dahil hindi ninyo kami pinabayaan sa mga pangarap namin kagabi. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa aming buhay kahapon, nagkaroon pa rin kami ng peaceful na pagtulog at ngayon ay nagkakaroon ng fresh start. Salamat po dahil ang inyong mga mata ay nakamasid sa amin buong gabi. Salamat dahil ang inyong mga kamay ay nananalangin para sa amin habang natutulog kami. Salamat dahil ang inyong pag-ibig ay sumusubaybay sa amin sa bawat oras ng aming buhay. Salamat po sa hangin na humihinga namin ngayong umaga. Salamat sa puso na tumutunog sa aming dibdib. Salamat sa dugo na dumaloy sa aming katawan. Salamat sa utak na nakakaisip, sa mga mata na nakakakita, sa mga tenga na nakakarinig, sa mga kamay na makagagawa, sa mga paa na makakaglakad. Salamat po dahil lahat ng mga parte ng aming katawan ay gumagana pa rin ngayong umaga para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan ngayong umaga na ito na kumikila na kayo ay ang Diyos ng imposible. Kayo ang Diyos na gumagawa ng mga milagro. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa mga problemang tila walang solusyon. Kayo ang Diyos na nagtutulak sa amin pabalik kapag tila nauubusan na kami ng lakas. Kayo ang Diyos na nagpapadala ng tulong sa mga panahong akala namin ay tapos na lahat. Kaya po namin kilala na kayo ay buhay. Kayo ay active sa aming mga buhay. At kayo ay handang makipagtulungan sa amin sa lahat ng mga challenges na dadatnan namin ngayong araw na ito. Mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi sleeping God. Hindi siya absent God. Hindi siya God na nag-create sa atin tapos iniwan na lang tayo mag-isa. Sa awit 121:3 Father nakasulat, hindi niya pababayaang matalisod ka. Hindi matutulog ang nagbabantay sa iyo. Narito, hindi matutulog ni Maidlip ang nagbabantay sa Israel. Ibig sabihin, 24/7, si God ay alert para sa ating mga pangangailangan. Hindi siya tumutulog. Hindi siya nagtatago. Handang-handa siyang makipag-ugnayan sa atin basta tayo ay willing na makipag-communicate sa Kanya. Ngayong araw na ito, mga kapatid, important na maintindihan natin na ang Diyos ay may specific na plano para sa bawat isa sa atin. Hindi accidental na nagising tayo ngayong umaga. Hindi coincidence na nandito tayo sa moment na ito, nakikinig sa mensaheng ito. Ang Diyos ay may purpose para sa bawat segundo ng aming buhay. Sa Jeremias 29:11, sinabi niya, sapagkat alam ko ang mga pakakaisiping iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pakakaisip ng kapakanan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kailangan nating maintindihan na ang lahat ng nangyayari sa aming buhay ngayon, kahit gaano pa ito kahirap, ay parte ng master plan ng Diyos para sa amin. Hindi siya nagkakamlali sa kanyang mga desisyon tungkol sa aming buhay. Hindi siya gumagawa ng wrong moves. Lahat ng mga circumstances na pinagdadaanan natin ngayon ay may layunin, may purpose, may meaning na makikita natin sa tamang panahon. Pero kilala din namin, Panginoon, na hindi kami perpektong mga tao. Kilala namin na maraming weakness sa aming personality. Kilala namin na madalas kaming nabibigo sa aming mga desisyon. Kilala namin na maraming beses na nagkulang kami sa aming responsibilities bilang mga anak ninyo. Ikilala namin na maraming pagkakataon na hindi namin nasunod ang inyong mga utos dahil sa aming sariling kagustuhan at sa mga temptations na dumarating sa aming buhay. Kaya po ngayong umaga na ito, hinihingi po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng mga pagkakataong naging proud kami sa aming sariling kakayahan at nakalimutan namin na kayo ang source ng lahat ng aming mga biyaya. Patawarin niyo po kami sa mga panahong naging selfish kami at hindi namin naisip ang kapakanan ng ibang tao.
Patawarin niyo po kami sa mga salitang nasambit namin na nakasakit sa ibang tao. Patawirin niyo po kami sa mga actions na ginawa namin na hindi sumasuklam sa inyong kalooban. Panginoon, hinihingi po namin ngayong umaga na bigyan ninyo kami ng panibagong lakas para makaharap ang challenges ng araw na ito. Alam po namin na maraming mga obstacles na dadatnan namin ngayong araw. Maaring may mga taong makakaaway namin, mga situations na magdudulot ng stress, mga decisions na mahirap gawin, mga problema na kailangan ng immediate na solusyon. Pero nagtitiwala po kami na kayo ay magbibigay sa amin ng wisdom, patience at strength na kailangan namin. Hinihingi po namin na bigyan ninyo kami ng divine insight para makita namin ang mga opportunities na naka-hide sa mga challenges na dadatnan namin. Hihingi po namin na bigyan ninyo kami ng right perspective para hindi kami ma-overwhelm sa mga problems, pero makakita namin ng mga ways na magagamit namin ang mga problems na ito para lumago kami spiritually at emotionally. Hihingi din po namin ngayong umaga na protektahan ninyo ang aming mga puso mula sa bitterness, anger at resentment. Protektahan ninyo po kami mula sa negative thoughts na pwedeng mag-dominate sa aming isipan. Protektahan ninyo po kami mula sa fear at anxiety na pwedeng mag-paralyze sa aming ability na mag-function ng maayos ngayong araw. Hihingi po namin na bigyan ninyo kami ng supernatural na peace na lalampas sa aming human understanding. Bigyan ninyo po kami ng joy na hindi nakadepende sa aming circumstances pero nakadepende sa aming relationship sa inyo. Bigyan ninyo po amin ng love na pwede naming i-share sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw, lalo na sa mga taong mahirap mahalin dahil sa kanilang mga ugali. Hihingi din po namin na gawing clear sa amin ang inyong will para sa aming buhay. Maraming mga decisions na kailangan naming gawin ngayong araw na to at gusto po namin na lahat ng mga decisions na ito ay aligned sa inyong mga plano para sa amin. Hihingi po namin na gawing sensitive ang aming mga puso sa inyong voice para marinig namin kayo kapag kailangan namin ng guidance. Hihingi po namin na bigyan ninyo kami ng courage para gawin ang mga bagay na alam naming tama kahit mahirap gawin. Bigyan ninyo po kami ng strength para tumayo sa aming mga principles kahit na hindi popular yung mga principles na ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa Isaiah 40:31 nakasulat po, "Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y magsisipagpapakataas ng pakpak na gaya ng mga agwila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y maglalakad at hindi manglulupaypay." Panginoon, ito po ang claim namin ngayong umaga. Naghihintay po kami sa inyo. Umaasa po kami na kayo ang magbibigay sa amin ng lakas na kailangan namin hindi lang para ngayong araw, pero para sa mga susunod pang araw ng aming buhay. Sa Ron Pedro 5:7, sinabi din po ninyo, "Isapinig ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong pagkabalisa, sapagkat kayo ay Kanyang inaalagaan." Kaya po ngayong umaga na ito, lahat po ng aming worries, lahat ng aming fears, lahat ng aming anxieties, inilalapag po namin sa inyong mga paa. Hindi po namin kakayanin mag-isa ang lahat ng ito. Kailangan po namin ng inyong intervention sa aming mga buhay. Sa Romans 8:28, nakasulat din po, "At alam namin na ang lahat ng mga bagay ay nagiging mabuti para sa mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin." Panginoon, nagtitiwala po kami na kahit na may mga nangyayari sa aming buhay ngayon na hindi namin maintindihan, kayo ay gumagawa ng mga paraan para gawing buti para sa amin ang lahat ng ito. Ngayon po, Panginoon, gusto po namin especially na i-present sa inyo ang aming mga pamilya. Alam po ninyo kung sino-sino ang mga kasama namin sa bahay. Alam ninyo po kung sino ang mga anak namin, ang mga magulang namin, ang mga kapatid namin, ang mga asawa namin.
Alam ninyo po ang bawat personalidad, ang bawat struggle, ang bawat dream ng bawat mayembro ng aming pamilya. Kaya po ngayong umaga na ito, hinihiling po namin na protektahan ninyo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng kasamaan. Protektahan ninyo po ang aming mga anak mula sa mga bad influences na maaring makita nila sa school, sa social media, sa mga kaibigan nila. Bigyan ninyo po sila ng wisdom para makagawa sila ng tamang mga desisyon kahit na wala kami sa kanilang tabi para gabayan sila. Protektahan ninyo din po ang aming mga magulang, lalo na yung mga senior citizen na among us. Bigyan ninyo po sila ng good health. Alagaan ninyo po ang kanilang mga katawan na naging weak na dahil sa edad. Protektahan ninyo po sila mula sa mga sakit at bigyan ninyo sila ng peaceful na mga gabi. Para naman po sa aming mga asawa, hinihiling po namin na palaguin ninyo ang love at understanding sa pagitan namin. Minsan po may mga misunderstandings na nangyayari sa amin dahil sa stress, sa pagod, sa mga financial problems. Pero hinihingi po namin na hindi maging dahilan ng mga ito para magkawatak-watak ang aming pamilya. Bigyan ninyo po kami ng patience para sa isa't isa at ng wisdom para ma-solve namin ang mga issues sa peaceful na paraan. Para naman po sa mga kapatid namin, hinihiling po namin na maging malapit pa rin ang aming relationship sa kabila ng distance o ng mga differences namin sa personality o sa lifestyle. Bigyan ninyo po kami ng opportunities na mag-bonding at mag-support sa isa't isa sa mga challenges na dadatnan namin sa buhay. Panginoon, hinihiling po namin din na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga pamilya sa financial management. Marami po sa amin ang nahihirapan sa budget, sa pagbabayad ng bills, sa pag-save ng pera para sa future. Hihingi po namin na turuan ninyo kami kung paano maging wise sa paggastos at kung paano makahanap ng additional sources of income. Hinihiling din po namin na bigyan ninyo ng opportunities ang mga members ng aming pamilya na wala pang stable na trabaho. Maraming mga kabataan ngayon ang hirap makahanap ng work. Maraming mga adults din ang nawala ang trabaho dahil sa pandemic at sa mga other circumstances. Hihingi po namin na magbukas kayo ng mga doors para sa kanila at ibigay ninyo sa kanila ang mga work na appropriate sa kanilang skills at sa kanilang mga pangangailangan. Ngayong umaga na ito, Panginoon, hihingi din po namin ng prayers para sa aming kalusugan. Alam po ninyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming katawan. Alam ninyo po kung may mga sakit na nadarama namin ngayon na hindi pa namin napapatingnan ng doktor. Alam ninyo po kung may mga symptoms na pinapabayaan namin dahil sa busy schedule o dahil wala kaming pera para magpa-check up. Hinihingi po namin ngayong umaga na gawing okay ang lahat ng functions ng aming katawan. Gumaling ninyo po ang mga organs na may problema. I-normalize ninyo po ang blood pressure ng mga may high blood or low blood. I-regulate ninyo po ang sugar levels ng mga may diabetes. Gumaling ninyo po ang mga may heart problems, kidney problems, liver problems, lung problems. Para naman po sa mga may cancer, hinihiling po namin na gawing effective ang treatments na ginagawa nila ngayon. Bigyan ninyo po sila ng strength para makasurvive sa chemotherapy, sa radiation, sa lahat ng medical procedures na kailangan nilang pagdaanan. Hihingi po namin na magkaroon ng breakthrough sa medical field para sa mga cancer treatments. Para po sa mga may mental health issues, depression, anxiety, bipolar disorder at iba pang mental health conditions, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng peace of mind. Hihingi po namin na makakita sila ng hope sa kabila ng darkness na nararamdaman nila. Bigyan ninyo po sila ng right support system at ng proper medical help na kailangan nila. Para naman po sa mga may addiction problems, drugs, alcohol, gambling, pornography at iba pang mga addiction, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng strength para makawala sa mga chains na yan. Hihingi po namin na makakita sila ng purpose sa buhay na mas malaki pa sa satisfaction na nakukuha nila sa mga addiction na yan.
Para po sa mga may eating disorders, hihingi po namin na ma-heal ninyo ang kanilang relationship with food at sa kanilang sariling katawan. Para po sa mga may sleep disorders, hihingi po namin na ma-restore ninyo ang kanilang natural sleep patterns para maging healthy ang kanilang rest. Panginoon, hihingi din po namin ngayong umaga na protektahan ninyo kami mula sa mga aksidente. Protektahan ninyo po kami habang nasa daan, habang nasa trabaho, habang nasa bahay. Protektahan ninyo po kami mula sa fire, sa flood, sa earthquake, sa lahat ng natural disasters. Bigyan ninyo po kami ng presence of mind para ma-avoid namin ang mga dangerous situations. Hihingi po namin na protektahan din ninyo kami mula sa mga masasamang tao na may balak na manakit sa amin physically, emotionally, o financially. Protektahan ninyo po kami mula sa mga scammers, sa mga thieves, sa mga taong may masasamang balak sa amin. Bigyan ninyo po kami ng discernment para makita namin agad kung sino ang mga taong hindi namin dapat pagtiwalaan. Ngayong umaga na ito, Panginoon, dalhin din po namin sa inyo ang aming mga specific na situations na kailangan ng inyong intervention. Para po sa mga may court cases na ongoing ngayon, hihingi po namin na panagumpay ninyo ang truth at ang justice. Para po sa mga may problems sa immigration, visa applications, documents, hihingi po namin na gawing smooth ang proseso at hindi maging complicated. Para po sa mga estudyante na may exams ngayong araw na ito o sa mga susunod na araw, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng good memory, good concentration at confidence para makapag-perform ng maayos. Para po sa mga may mga interviews para sa trabaho, scholarship o anumang opportunities, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng tamang words na sasabihin at ng good impression sa mga interviewer. Para po sa mga may business na struggling ngayon, hihingi po namin na magpadala kayo ng mga customers at opportunities para umangat ulit ang kanilang business. Para po sa mga may online shops, hihingi po namin na maraming mag-order sa kanila at maging successful ang kanilang ventures. Para po sa mga OFW na malayo sa pamilya, hihingi po namin na protektahan ninyo sila at bigyan ninyo sila ng strength para makayanan ng loneliness. Hihingi din po namin na maging okay ang kanilang relationship sa kanilang family sa Pilipinas despite the distance. Para po sa mga may love life problems, relationship issues, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng wisdom para malaman kung ano ang tamang decision na gagawin. Para po sa mga single na hinahanap pa ang kanilang life partner, hihingi po namin na ipadala ninyo sa kanila ang right person sa right timing. Panginoon, dalhin din po namin sa inyo ang aming bansa, ang Pilipinas. Hihingi po namin na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga leaders para makagawa sila ng mga desisyon na makakatulong sa bayan. Hihingi po namin na maging honest at transparent ang mga government officials at hindi maging corrupt sa kanilang positions. Hihingi po namin na masolve ang poverty sa aming bansa. Maraming mga pamilyang walang pagkain ngayong umaga. Maraming mga batang hindi makapag-aral dahil walang pera. Maraming mga tao na walang bahay na matinahan. Hihingi po namin na magkaroon ng mas maraming job opportunities para sa mga Pilipino. Hihingi din po namin na maging peaceful ang aming bansa. Protektahan ninyo po kami mula sa terrorism, sa armed conflicts, sa lahat ng violence. Bigyan ninyo po ng wisdom ang aming military at police force para maging effective sila sa kanilang trabaho pero hindi maging abusive sa kanilang power. Para po sa aming mga church leaders, pastors, priests, ministers, hihingi po namin na bigyan ninyo sila ng wisdom at discernment para ma-lead nila ng maayos ang kanilang mga congregation. Hihingi po namin na maging authentic ang kanilang relationship sa inyo at hindi maging hypocrite sa harap ng mga tao. Hihingi din po namin na ma-unite ang aming mga simbahan sa kabila ng denominational differences.
Hihingi po namin na maging focused kami sa mission na ito na mag-spread ng inyong love sa mundo at hindi maging focused sa mga minor differences lang sa doctrine. Para po sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, hihingi po namin na magkaroon ng opportunities na marinig nila ang gospel. Hihingi po namin na maging effective ang aming mga missionaries sa kanilang work. Hihingi po namin na masoften ang mga puso ng mga taong resistant pa sa inyong message. Para po sa community na ito, sa mga viewers ng channel na ito, hihingi po namin na maging blessed ang bawat isa. Hihingi po namin na ma-strengthen ang faith ng mga believer at matouch ang hearts ng mga baguhan pa lang sa faith. Hihingi po namin na maging source ng encouragement ang channel na ito para sa mga taong nangangailangan ng hope. Ngayong umaga na ito, Panginoon, hihingi din po namin ng prayers para sa aming financial situation. Alam po ninyo ang lahat ng bills na kailangan naming bayadan ngayong buwan na ito. Alam ninyo po ang utang namin sa credit cards, sa loans, sa mga taong nag-lend sa amin ng pera. Alam ninyo po ang expenses namin para sa rent, sa groceries, sa utilities, sa transportation, sa lahat ng daily needs namin. Hinihingi po namin ngayong umaga na magbigay kayo ng ways para maka-generate kami ng additional income. Maaari po itong promotion sa work, bonus, commission, side business, o kahit anong legitimate na paraan para makapagtayo ng extra money. Hihingi po namin na bigyan ninyo kami ng opportunities na makakita ng mga side hustles na compatible sa aming schedule at sa aming skills. Hihingi din po namin na turuan ninyo kami na maging wise sa pag-manage ng pera. Marami po sa aming hindi marunong mag-budget ng maayos. Minsan po nauubusan kami ng pera sa middle of the month kasi hindi namin na-plan ng maayos ang expenses. Turuan ninyo po kami na maging disciplined sa paggastos at na mag-prioritize ng mga important expenses kaysa sa mga wants lang. Hihingi po namin na protektahan ninyo kami mula sa financial scams. Maraming mga schemes ngayon na promising ng quick money pero scam lang pala. Bigyan ninyo po kami ng discernment para hindi kami ma-fall victim sa mga ganyang schemes. Protektahan ninyo po kami mula sa identity theft, credit card fraud at lahat ng financial crimes. Para po sa mga may mga investments, stocks, mutual funds, business, hihingi po namin na gawing profitable ang mga investments na ito. Para po sa mga may mga online business, hihingi po namin na maraming customers ang dumating sa kanila. Para po sa mga may physical stores, hihingi po namin na maraming buyers ang pumunta sa kanilang shops. Hihingi din po namin na turuan ninyo kami na mag-save ng pera para sa future, para sa emergency fund, para sa retirement, para sa mga major purchases na gagawin namin in the future. Hihingi po namin na ma-develop namin ang habit ng regular saving kahit small amount lang. Sa Philippians 4:19, nakasulat po, "At tutustusan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Panginoon, nagtitiwala po kami sa promise na ito. Nagtitiwala po kami na hindi ninyo kami pababayaan sa aming financial needs. Nagtitiwala po kami na maghahanap kayo ng paraan para ma-provide ninyo ang lahat ng kailangan namin. Sa Malakias 3:10, sinabi din po ninyo, "Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aming tahanan at subukin ninyo ako rito," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. "Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibububu ko ang pagpapala hanggang sa walang sapat na puok." Panginoon, committed po kami na magbigay ng tamang tithe at offering sa inyo. Nagtitiwala po kami na kapag ginawa namin ito, bubuksan ninyo ang windows of heaven para sa amin. Ngayong umaga na ito, mga kapatid, importante na gawin natin ang declarations based sa Word of God. Kailangan nating i-declare ang mga truth na nakasulat sa Bible regarding sa aming buhay. Hindi tayo magre-rely lang sa feelings natin o sa circumstances na nakikita natin.
Magre-rely tayo sa mga promises ng Diyos na nakasulat sa Kanyang Word. Kaya ngayong umaga na ito, idadeclare natin na dahil sa Psalm 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magsisigalak at mangagtuwa dito. Idadeclare natin na ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi ito ordinary day. Hindi ito boring day. Ito ay special day na may specific na purpose ang Diyos para sa amin. Idadeclare din natin dahil sa Joshua 1:9, hindi ba iniutos ko sa iyo, magpakalakas at magpakabayani, huwag kang matakot ni manlupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasama sa iyo saan ka man patungo. Idadeclare natin na hindi tayo mag-iisa sa lahat ng challenges na dadatnan natin ngayong araw. Si God ay kasama natin. Si Jesus ay kasama natin. Ang Holy Spirit ay kasama natin. Sa Romans 8:37 nakasulat, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit tayong nagiging mga tagumpay sa pamamagitan ng siyang umibig sa atin. Idadeclare natin na hindi lang tayo survivors ngayong araw na ito. Hindi lang tayo magme-make it through. Tayo ay mas higit pa doon. Tayo ay mga overcomers. Tayo ay mga tagumpay sa lahat ng challenges na dadatnan natin. Sa Deuteronomy 8:18 nakasulat, ngunit aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkaroon ng mga yaman. Idadeclare natin na ang Diyos ang source ng aming ability na magkaroon ng income, ng prosperity, ng financial breakthrough. Hindi dahil sa sarili lang nating galing, pero dahil sa Kanyang blessings. Sa Isaiah 54:17 nakasulat, walang sandata laban sa iyo ang magtatagumpay, at lahat ng dilang bumangon laban sa iyo sa paghuhukom ay iyong paparatangan. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran na mula sa akin, sabi ng Panginoon. Idadeclare natin na walang weapon na pwedeng mag-prosper against sa amin ngayong araw na ito. Lahat ng plans ng enemy against sa amin ay mag-fail. Sa 2 Corinthians 2:14 nakasulat, ngunit salamat sa Diyos na palaging nagdudulot sa amin ng tagumpay kay Kristo at nagpapahayag sa amin ng amoy ng kaalaman sa Kanya sa bawat dako. Idadeclare natin na tayo ay laging triumphant in Christ. Hindi important kung gaano kahirap ang sitwasyon na dadatnan natin, tayo ay triumphant dahil kay Jesus. Sa Ephesians 3:20 nakasulat, ngayon doon sa makakagawa ng higit sa lahat na aming hinihingi o naiiisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. Idadeclare natin na ang Diyos ay kayang gawin ang mas higit pa sa mga hinihingi natin o iniiisip natin. Ang Kanyang plans para sa atin ay mas maganda pa sa aming mga plans para sa aming sarili. Sa Jeremiah 1:12, sinabi ng Panginoon, napakabuti ng inyong nakita sapagkat ako'y nagmamasid sa aking salita upang tuparin ko. Idadeclare natin na ang Diyos ay faithful sa Kanyang mga promises. Lahat ng sinabi niya sa Bible ay mangyayari sa aming buhay sa tamang panahon. Sa Proverbs 3:6 nakasulat, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga daan at kaniyang itutuwid ang inyong mga landas. Idadeclare natin na nagtitiwala tayo sa Diyos completely. Hindi namin kailangan maintindihan lahat ng nangyayari sa amin. Ang importante ay nagtitiwala kami sa Kanya. Sa 1 John 4:4 nakasulat, kayo'y sa Diyos, mga anak, at kayo'y nanaig sa kanila, sapagkat dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Idadeclare natin na mas malaki si God na nasa amin kaysa sa lahat ng problems na nasa mundo. Mas powerful si Jesus kaysa sa lahat ng enemies na kalaban natin. Sa Romans 8:31 nakasulat, ano nga ang aming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa amin, sino ang magiging laban sa amin? Idadeclare natin na si God ay para sa amin. Hindi siya neutral, hindi siya indifferent.
Siya ay actively working para sa aming kabutihan. Ida-declare din natin na kami ay mga anak ng Diyos. Hindi kami mga orphan, hindi kami mga abandoned children. Kami ay beloved sons at daughters ng Most High God. Kami ay royal priesthood, kami ay chosen generation, kami ay holy nation, kami ay peculiar people. Ida-declare natin na ang aming identity ay hindi nakadepende sa work namin, sa success namin, sa relationships namin, o sa opinion ng ibang tao about sa amin. Ang aming identity ay nakadepende sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa amin sa Kanyang Word. Panginoon, habang nagtatapos na ang aming panalangin ngayong umaga na ito, hihingi po namin na i-bless ninyo ang mga oras na darating pa ngayong araw. Hihingi po namin na gawing productive ang aming work hours. Kung may mga meetings kami ngayong araw, gawing successful po ang mga meetings na yan. Kung may mga presentations kami, bigyan ninyo po kami ng confidence at ng clarity sa mga sasabihin namin. Hihingi po namin na maging pleasant ang aming interactions sa mga tao na makakasalamuhan namin ngayong araw. Bigyan ninyo po kami ng patience sa mga difficult people. Bigyan ninyo po kami ng love para sa mga taong hindi lovable. Bigyan ninyo po kami ng understanding sa mga taong may different perspectives sa amin. Hihingi po namin na protektahan ninyo ang aming commute papunta at pabalik sa work. Protektahan ninyo po kami sa traffic, sa mga accidents, sa mga hold-uppers. Bigyan ninyo po kami ng safe travels kahit saan man kami pumunta ngayong araw. Hihingi po namin na gawing restful ang aming evening ngayong gabi. Hihingi po namin na magkaroon kami ng quality time sa aming family. Hihingi po namin na magkaroon kami ng peaceful na tulog para ready kami ulit bukas para sa mga challenges na dadatnan namin. Hihingi po namin na tuloy-tuloy ang aming spiritual growth. Hindi lang ngayong umaga na mag-pray kami, pero through the day ay maging conscious kami ng inyong presence. Hihingi po namin na maging sensitive kami sa inyong voice, especially kapag may important decisions na kailangan namin gawin. Hihingi po namin na maging good testimony kami sa mga taong makakakita sa amin ngayong araw. Hihingi po namin na ma-reflect sa aming behavior, sa aming words, sa aming attitude, ang fact na kami ay mga anak ninyo. Hihingi po namin na hindi kami maging dahilan para mag-doubt ang mga tao sa existence ninyo, pero maging dahilan para mas malapit sila sa inyo. Panginoon, salamat po dahil narinig ninyo ang aming panalangin ngayong umaga. Salamat po dahil hindi ninyo kami ini-ignore kahit na maraming beses na naging unfaithful kami sa inyo. Salamat po dahil patunayan ninyo sa amin araw-araw na walang kondisyon ang inyong pag-ibig sa amin. Hihingi po namin na patuloy ninyong gabayan ang bawat isa sa aming community na ito. Yung mga nakikinig ngayong umaga, bigyan ninyo po sila ng personal encounters na magpapakita sa kanila kung gaano ninyo sila ka-love. Yung mga may mga doubts pa sa inyo, bigyan ninyo po sila ng signs na magpapakita na kayo ay totoo at active sa kanilang buhay. Sa pangalan po ni Jesus Christ, amin po itong lahat na hinihiling sa inyo. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na naging tao para mas-save niya kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ng Prinsipe ng Kapayapaan na nagbigay sa amin ng access sa inyong throne of grace. Sa pangalan po ng Emmanuel na ibig sabihin ay kasama namin ng Diyos. At totoo nga po na kasama namin kayo ngayong araw na ito at sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Mga kapatid, sana naman after natin mag-pray ngayong umaga na ito, mag-share kayo sa comment section ng mga specific na prayer requests ninyo. Importante na makita ko doon kung ano pa ang mga bagay na kailangan nating i-pray together as a community. Maraming power kapag nagkakasamang nag-pray ang mga believers para sa isa't isa. Hindi tayo mag-iisa sa aming mga prayers. At sana naman mag-hit din kayo ng subscribe button para ma-notify kayo every time na may bagong prayer video na na-upload. Importante na consistent tayo sa aming prayer life. Hindi lang pag may problems tayo mga nag-pray, dapat daily habit natin ang pag-communicate sa Diyos.
Sana rin naman, ma-share ninyo ang video na ito sa inyong mga family members, sa mga friends ninyo, na alam ninyong may mga struggles din sa buhay. Maraming tao ngayon na kailangan ng encouragement, na kailangan makakita na may mga taong nagpipray para sa kanila. Pwedeng maging blessing ang video na ito sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang ating Diyos ay God of new beginnings. Every morning ay bagong opportunity para mag-start fresh sa Kanya. Hindi important kung ano ang nangyari kahapon. Hindi important kung gaano karami ang mga mistakes na ginawa natin in the past. Ang importante ay willing tayo na mag-surrender sa Kanya ngayong araw na ito at hayaan siyang i-work ang aming mga circumstances para sa aming kabutihan. Pakatatandaan ninyo na kayo ay loved. Pakatatandaan ninyo na kayo ay valuable sa mata ng Diyos. Pakatatandaan ninyo na may purpose ang inyong buhay. Pakatatandaan ninyo na hindi kayo accident sa mundo na ito. Kayo ay purposely created ng Diyos para sa specific na mission na kayo lang ang makakagawa. Kaya ngayong umaga na ito, lakbayin ninyo ang araw na ito ng may confidence na ang Diyos ay kasama ninyo sa lahat ng gagawin ninyo. May the peace of God na lampas sa aming understanding ay mag-guard sa inyong hearts at minds through Christ Jesus. May the joy of the Lord ay maging inyong strength. At may ang love of God ay mamanifest sa inyong lives through the way na makikipag-interact kayo sa mga taong makakasalamuhan ninyo. God bless you all mga kapatid. Makakakayanan ninyo ang lahat ng challenges na dadatnan ninyo ngayong araw dahil si Christ ang nagbibigay ng lakas sa inyo. In Jesus' name, Amen at Amen.